Hi, magandang araw po sa inyong lahat. For our first reading for the day, gusto ko pong tingnan kung ano ang makikita natin sa first reading of the day. Yan. Bubuksan ko lang po ang baraha at titingnan at babasahin ko po kung ano po ang makikita ko sa araw na ito. Okay? Kukuha tayo ng 10 random cards dito po at 10 random cards po sa kabila. Okay? Naku, ano ba yan? For your first card, it is all about lack of resources or unstable, no? Ang pakiramdam po ng person nyo ngayon ay very, struggle po siya, no? Very unstable, very, financially, emotionally, mentally unstable po siya. Pero, ang pinaka pong kamalasan niya ngayon is about sa pamumuhay niya, no? And sa lifestyle niya po, natira po yung kanyang lifestyle. Halos, ayan, no? Halos hindi na po niya alam ang gagawin niya. Masakit na po ang ulo niya sa mga problema na dumarating simula nang nawala ka po, no? Masakit na po ang ulo niya sa mga problema simula nang mawala ka. That will be our title for today. Masakit na po ang ulo niya sa mga problema simula nang mawala ka sa kanya. Ay, nako. Ayun yung emotions niya, oh, high and low, no? So nakikita ko po sa kanya, halos mabaliw na po to kakaisip po, no? And to be honest with you po, hirap na po siyang mag-survive sa ngayon. Gusto niya pong magkaroon ng growth sa buhay niya. Gusto niya pong magkaroon ng growth when it comes to financial, sa lifestyle niya, sa pamumuhay niya. Kaya nga po niya nakuha kang saktan. Pero sa totoo lang po, sa ngayon po ay medyo mas hirap po ang taong ito. Wala po silang deeper connection nitong current niya ngayon, ano, panay mga kalokohan at ano lang po, no, hindi po siya seryoso talaga, no. And sometimes I feel na ginagamit na lang po niya ito para po sa totoo lang ay makasurvive po sa buhay. Somehow, nakikita ko po na nagre-recover ka, no? There's a recovery here, no? Sa totoo lang po, maganda yung pag-recover mo. And somehow, sa nararamdaman ko po, ito pong taong to ay hindi niya talaga matatanggap pag ikaw po ay nakamove on sa kanya. Somehow, nakita ko po din dito na pinagsisisihan niya rin po kahit papano ang pambabastos niya or pagsasabi niya ng masakit hindi lang po sa'yo, kung hindi po pati sa mga mahal mo sa buhay, maybe your family, your parents, or mga kaibigan mo na nasabihan po nito or nasagot nito na hindi maganda. For some of you, nakikita ko po na sobrang naging magulo, parang nadamay na po ang lahat ng angkan nyo, no? Angkan sa angkan, or nakita ko din po dito somehow na meron po akong nakikita na gulo, no baby? Nagkaroon kayo ng demandahan or hindi naman barangayan or even kampihan, ano, sa bawat pamilya, no? Kaya kayong dalawa po ngayon, hindi nyo po maayos-ayos kasi sa nakikita ko po dito, mas magulo po, no, yung pakiramdam, no, dahil paano nyo po aayusin yung isang bagay na kayong dalawa lang kung lahat sa tabi nyo, lahat ng ginagalawan nyo ay galit-galit, no. There is this depression. Marami pong times na nade-depress ang taong ito. Gusto niya man pong lumapit sa iyo pero wala na po siyang maiharap sa mga tao. To be honest with you. Bakit? Kasalanan niya rin po, no, kung wala po siyang maharap sa mga tao because so nakita ko po nasira na po siya sa mga tao. Ikaw naman po, pilit mo po siyang sinisave, pilit mo po siyang pinagtatakpan, pero hindi nyo na po din natiis, no, nasabi nyo na rin po yung katotohanan sa iba, no. And sa nakikita ko po dito, there is really depression. Yun po yung dinadala niya. Maybe ikaw din, nahihila rin yung energy mo. Nagkakaroon din kayo ng matinding depression sa totoo lang.
Okay, there is gossip. Pinagchismisan po kayo ng buong barangay. Pinag-anuhan po kayo, no? Parang pinagpiestahan yung storya yung dalawa, and somehow nagkasira-sira po kayo, no? At kayo ngayon hindi nyo maayos-ayos dalawa kasi po sa nakikita ko po ay talagang nagkagulo po or talagang nagkasakitan po kayo ng mga salita, nagkasisihan po kayo, at sa nakikita ko po talaga ay ganyan po ang nararamdaman niya po, no? There is lack of commitment here, no? Wala po siyang takot, hindi rin po ito nagseseryoso, pero ginagamit niya po ito para selosin ka or makamove on siya from you. Yan, no? Talaga pong sa nakikita ko, hindi po ito yung seryosohang commitment dahil mahal nila ang isa't isa. There is conflict. Ayan, no? Ang daming conflict, no? Meron din po ako nakikita na may conflict din po sa part ng third party na parang sinasabihan din po na ng iba yung third party na wag yang person na yan because may red flag dyan, ano? So pati po yung mga kamag-anak ng third party ayaw din po dun sa tao, no? Ang pakiramdam po nila ay ginagamit lang din po yung third party, which is somehow true, no? Pag naiisip ka po ng person mo, nakakaramdam po siya ng self-pity, loss, no? His loss, she's lost. Nakakaramdam po siya ng matinding self-pity sa sarili niya because sa lahat ng nangyari sa inyo, wala daw po siyang magawa at right at this very moment. Defensive po ang tao nyo, no? Defensive po ang taong to, and sa totoo lang po, sa nakikita ko ay patuloy itong magiging bitter sa mga susunod na araw. Yung pagsisisi niya po, ang nilalabas niya po or ang pinapalabas niya po ay bitter na lang siya, no? Para po hindi mahalata na siya ay nagsisisi kasi parang sobrang gulo po, no? Sobrang gulo po talaga. Nakakaramdam po siya ng insecurity every time po na naaalala ka niya. Maybe for some of you, ang pakiramdam niya, kesyo minaliit siya ng kamag-anakan mo or inapi siya, o parang feeling niya po siya pa po ang biktima dito, no? At feeling niya pinagtulungan pa siya ng pamilya niyo. Well, in fact, hindi po gano'n, no? Talagang, yun lang po ang pakiramdam niya na parang pinagkaisahan siya or something, no? May clarity po siya, alam niya pong mahal ka pa niya, pero sa ngayon po, hindi po siya makabalik because of that idea, because of that thinking na parang hindi na rin maaayos ang lahat, hindi na maibabalik ang lahat sa dati. Why? Because, ayan po, talagang sa makikita mo talagang nagkagulo po lahat, no? Pakiramdam niya po sa lahat ng gawin niya ay may failure and defeat, no? Sa totoo lang po, ang pakiramdam po nito ay, ayan, no, yan po, ang pakiramdam niya po ay may failure and defeat, na lahat po ng gawin niya, na lahat po ng gawin niya ay natatalo po siya, no? Lahat po, kahit gusto niya mag-reach out sa iyo, kahit gusto kanya, alam mo po, minsan nagre-reach out to sa iyo for some of you na may minimal contact, no? Kunwari, tatanungin niya yung gamit niya, kunwari may kakamustahin siyang alaga, kunwari meron siyang kailangan just to hear your voice, no? Pero for some of you na hindi makalapit, makikitanong po ito sa ibang tao, magtatanong po ito sa ibang tao, ayan, no? So ngayon po, parang self-acceptance, parang ang pakiramdam niya po, siya lang daw talaga ang nakakaintindi sa sarili niya, ang kakampi niya, no? So parang feeling niya po talaga kawawang kawawa siya, at talagang siya pa yung kawawa dito. Ayan, no? Impulsiveness, yung mga nangyari po sa inyo, mabilisan. Yung mga nangyari po sa inyo, somehow ay bigla na lang nangyari, gumulo na lang ng magulo, no? And somehow, magulo po talaga sila, and hindi niya po inaakala na bigla na lang one day, bigla na lang pong may ganyan, ano?
may ganyan na kalaking bagay na nangyari sa inyo na hindi na po niya naiwasan pa at hindi na maiiwasan pa. There is sadness, depression, and negativity. Sa totoo lang po, merong sadness, depression, and negativity akong nakikita dito. And somehow, kahit papano po, nakakaramdam din po siya ng nararamdaman mo. Sa totoo lang, ikaw po, mas okay ka pa sa kanya. Kung nararamdaman mo po na ganyan, na okay siya, ako hindi. Baliktad po, ikaw po ang mas okay, siya po ang mas hindi. No, to be honest with you. Binabalansi niya lang po kasi ikaw lack of balance. Ikaw po kasi yung talagang yung emotions mo ay hindi mo maitago, no? Pero siya, kayang-kaya niya pong itago lahat ng emotions niya, to be honest with you. Give up po siya, overwhelmed po siya sa mga nangyari sa inyo. Parang ang pakiramdam po niya, anytime ay, so sobrang overwhelmed po niya, ay anytime po talaga kailangan niya po ng bakasyon, kailangan niya po lumayo. Even may current relationship to na ginagamit para makamove on or makalimutan ka, sasabihin ko po sa iyong totoo, visit na visit po siya kasi sa pakiramdam niya po, hindi po siya makapag-move on. No? Disconnected po kayo, pero ang puso at isipan niya ay naiwan sa'yo. No? Sa totoo lang po, pinagsisihan niya rin po yung mga nangyari, leaving home, making decision. Maling decision po yung mga nangyari sa inyo, pero ang sabi niya, nangyari na po parang wala na po siyang magagawa, parang huli na daw sa lahat. Huli na daw po yung lahat na nangyari, pero namimiss niya po yung samahang meron kayo, yung simula niyo po, yung teamwork niyo po ay namimiss po nito, and somehow, sa nakikita ko po ay naghahanap po siya ng rason, kung bakit po nangyari ito sa buhay niya. Very disorganized ang tao nyo ngayon, ang person nyo ngayon, overwhelmed and disorganized, no? Disappointed din po siya na kahit meron siyang current partner, ay hindi po siya masaya, no? Alam mo po, yung taong mas social media, yung taong pinapakita, yung taong sobrang mag-post, sobrang is talagang sinasadya niya na makarating sa inyo. Why? Because gusto niya lang po talagang makaramdam ng masaktan ka, parang sinasadya niya po talagang masaktan ka, sinasadista ka lang po talaga nito, no? And somehow, I can really feel na sinasadya niya po yan lahat dahil gusto niya po talagang makarating sa'yo. Somehow, meron siyang emotional immaturity pa rin po, no? And hindi niya po kinakaya lahat po ng nangyayari sa kanya. Somehow, ito po yung pakiramdam niya, stress, burned out, and restlessness, no? Gusto niya pong manalo, no? Gusto niya pong paparamdaman mong talo ka at kawalan mo siya. Pero sa lahat po ng ginagawa niya, siya pa po ang talo at siya pa rin po ang hindi makamove on. There will come a time hindi niya po matatanggap pag ikaw po ay naging maayos na at isipin niya po na ikaw ay wala ng pakiramdam sa kanya. Lalo po yung magre-rebelde, lalo ka po niyang pakiramdam niya, lalo niya po ipaparamdam sa'yo na wala ka na lang sa kanya. No? Ayan. Hay, nako, ang bigat ng barahang to, ha. Talagang there is cold heart and bitterness po dito sa nakikita ko. At patuloy po itong magiging bitter, pinapalamig niya po talaga dahil naramdam niya po na habang kinukumbinsi niya yung sarili niyang manlamig sa'yo, lalo ka po niyang namimiss. So that's it for your first reading for today, no? Pero may nahulog pa pong cards, loneliness and isolation. Ina-isolate po nito yung sarili niya. Sorry, may nahulog lang po no? And anxiety, trauma, and helplessness, no? So, yan po ang mga, yan po ang reading for today, no? So, maraming salamat po sa inyo, and I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like, and comment down below para naman po, updated kayo sa mga latest
na-upload ko. Gusto ko pong makita kung talagang updated kayo at talagang kasi nakikita ko po yung mga talagang comment sa akin o same names, yung iba may bago, may iba same names, kaya nakikita ko po kung updated na kayo sa aking upload. Okay, and for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Dyan nyo po ako pwedeng kontakin. That's my only official and legit FB account. Ayan. Messenger po yan. Pwede po tayong mag-message dyan. And of course, sabi ko nga po sa inyo, to all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Thank you po sa lahat ng suporta. At alam ko po na kahit ang dami pong naglalabasan ng tarot card readers online, ay ako pa rin po ang hinahanap nyo at talagang ramdam na ramdam ko po yung suporta nyo, and maraming salamat po. Please, no skipping of ads po, tulong nyo na yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that po. Okay, ang paalala ko po sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Again, sabi ko rin po sa inyo that live one day at a time. No, wag nyo muna pong isipin yung darating na birthday nyo, birthday ng ex nyo, anniversary nyo, Christmas, New Year, Valentine's Day, rainy day season or summer season, lahat po yan kalimutan nyo. Just live for today. You do 3 things na makakapagpasaya sa iyo ngayong araw na ito. At ayan po, no, ay may bata pong biglang dumating. Yun. So maraming salamat po, and God bless you all, and I will be back for another set of reading mamayang hapon, and then another one for mamayang gabi. Babalik na po ako sa studio. So, baka mamaya na po ako makapag-message or makapag-second reading of the day. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all and have a happy Monday. Have a happy heart at wag po kayo malungkot. See you again on my next second reading for the day. Bye!